join us again for another hour of the day's latest stories with a sprinkling of delightful conversations. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes Vera. And on this day taong 1793 sa France, pinugutan ng ulo si Marie Antoinette, ang babae nagsabing, let them eat cake. And we know that's not right. Sabi naman namin, let them eat afternoon delight. It is the middle of the week. Hamp Day. Pugutan ng ulo Hindi, historical Oh, naman. syempre naman. Pero happy Hamp Day. Hamp Day. This Wednesday, October 16, ang ating chosen delight ay Okoy. Okay ba tayo dyan? Okay ba ang Okoy sa October? Yan. Talagang yan talaga. Binasa mo talaga yan. Okay, sa mga inaantok-antok, imbis na magkape kayo, siguro pang 10 katasa nyo na ng kape, imbis na magkape ko kayo, or anumang stimulants, ang tirahin ninyo, pumalakpak na lang kayo kasi pinakamaraming nerve endings, no? Ang part ng ating palad. So kahit anong mga gusto mong pampagising. Actually, maraming sinasabi, you can discover daw kung merong concerning organ or whatnot through your palm, yung mga pindot-pindot daw. Ayun ang sabi ng Diba? ancient Chinese medicine. Naman, alam mo namang... Nanay ko naniniwala dyan eh. Feeling ko, baka naman meron. Minsan, To a diba? certain extent, meron siyang, there's truth to it. Oo, pag hindi gusto mo raw magkaroon ng magandang bowel movement, pipindutin mo. Pag sinisipon ka, ito, Ako na-relax ako pag Talaga? Pag pinipisil yung dito ko. As in, makakatulog which part ako. dyan? Yung dito sa may ilalim Dito? ng thumb, oo. Oh. Masakit siya, pero katagalan, parang relaxing siya for me. Nako, yung mga may crush sa'yo dyan. Alam na lang. Nagre-research na parang how to massage Yung kamay? Dennis Tan's palm. Oo. Ay, nako. Iba na lang po ang i-research nyo. Silipin na lang po natin ang mga storya sa social media on Reuters. Meta must face US state lawsuits over teen social media Teka muna. addiction. Direct balik tayo. Hindi Ay, pa balik natin pala. pinag-uusapan yung Ay, oo, ooy. pag kasi naman, napunta dun sa mga Excited ka naman takasan yung topic na ayaw mo pag-usapan eh. Oo, bago tayo pumunta dyan. Bakit? Okoy, dahil Okoy sa October. Ikaw ba'y mahilig sa Okoy? Alam mo, ito yung figure out ko kahapon. And yung mga nanonood po sa atin enlighten me. Ano yung tawag dun sa parang maliliit na, hindi ko alam kung isda yon or shrimp din, pero parang tinutorta mo. Ayan yung tinatanong nyo kanina. Oo. Yun ang tortang dulong na tawag. Dulong. Feeling ko kasi parang kumakain ako nung bata ako. Hindi ko na maalala. Nasaan ba yung close-up natin? Ayan. Yan. Yan, oh. Teka, tikit natin. Uy, ASMR. Tsaka i-double check mo muna kung nakapag-pamanicure ka. Malinis yan. Malinis. Ako, may acrylic paint. Oh, good, Dikit good. natin. Very good sa'yo, very good. Very good. Sana natuwa yung mga gusto ng ASMR. Doc, direct, one more time. Isang ASMR pa pero solo shot ni Denise. Parang pampahappy naman sa mga customer Sige. natin. Ayan na. Solo shot. Wala. Parang solo. Ayan, zoom out. Sige, intayin ko bago ako ngumuya. Oo. Sige, dito. Direct, Ayan. oo. Hindi ako kailangan dito sa shot na to, direct. Direct na? Ito. Yan, oh. Braso.com.ph. Gabi siya. Ayan, na-focus na ba? Ayan, Direct. yan, sa kamerang yun pala. Sa pads ko, napakadami ko ng Suka. sinusubo dito Alam mo, yung bahay namin, nag-a-attempt dati gumawa ng ganyan nung bata ako, pero lagi makapal. Masarap Teka lang, kagat ako ng kagat dito. Direct nasa na, ayan. Ayun. Papa. Isa pa ba? Diba? Diba? Okay na, sana nasiyahan kayong lahat. Okay. Ang okoy, of course, yung maliliit na shrimp yung gamit. Pero sa bahay namin, medyo malalaki. Kaya minsan pag piniprito, para siyang pancake talaga. Grabe naman yun, Oo, pancake. so ang gusto ko sa okoy, ganyan kanipis. No? So very crisp, na hindi mo na mamalayan, ang dami mo na pala nakakain na okoy. Pag ba napadami kami nito, medyo... Kasi in-oil no? Lahat naman, marami mga bagay na in-oil. Sabihin na naman, kitang-kita, mamantika. Hindi matamis. Oo. Hindi malangis. At ano pa, Hindi masyado matamis. Okay lang po, dapat pag fin-fry mo, ipapata mo muna sa tissue. Yes. Oo. Para ma-absorb yung paper, yan. Tsaka,
Ito, teknika sa mga nagsosolo pa lamang sa buhay at hindi masyadong marunong magluto. Ang technique para hindi masyadong ma-oil yung prito ninyo, maliban sa gumamit ka ng air fryer, antayin mo muna na maging mainit yung mantika. Okay. Para mabilisan lamang. Para hindi na mag-sip in. Oo, para tanggal agad. Kasi iba, hinahayaan pa na uminit pa yung mantika. Ihigupin na talaga yun. Anyway, itong okoy, normally is done, hindi ko alam kung ito yung merong kalabasa, pero dapat may kalabasa yan. Siya yung kasama dun sa starch. At nilalagyan normally ng iba-iba. Of course, may onions, may garlic, at kung ano-ano pa. And of course, yung mga shrimps, no? Pero, mahalaga din dyan para magkaroon ng magandang kulay sa harap ng camera ay ang tinatawag na atsuete. Atsuete, So, yan, yung yellowish. Saan magawa yung atsuete? At sa annatto seeds, pinaano yun? Grind up. Iniinit with a little oil doon sa pan at yung lalabas, pag mainit na yun, i-infect ng seeds, yung annatto seeds, yung oil. So kaya yun ang parang ginaganon-ganon mo. You don't eat the seeds really. Pero, okay, iuugnay ko yan doon sa ating unang social media topic. Sige. Sige, ano muna? Unang social media topic. Teka lang, paano ba Okay. mag-exit ulit dito? Well, recently kasi, screensaver lang mga yata ito. So, pag kinlik mo yan, Hindi dapat meron dito. Ay, Hold nga pala, on. sorry. Okay, figure out Hindi pala natin. I-close up niyo hindi mo. pala Ayan. yan screensaver. So, tingnan natin yun. Yan. Ay, ko nawala. Hindi. Tama. Hanapin mo lamang ang ito. Ito. Diba? Dito Di ba tayo touchscreen to? Dito tayo nag-navigate. Ayan. Okay. Ang sabi ng Attorney General ng California, ang federal judge sa California nag-ruling kahapon lamang na dapat daw harapin ng Meta, aka yung mga nagbubugaw ng Facebook, aka Mark Zuckerberg. Yung mga lawsuits o yung mga demanda sa kanila na nag-aakusa na sila raw ay sanhi ng mental health problems, lalong-lalo na sa mga bata daw. Yung kanilang platform daw ay hindi sila nagbibigay ng warning na it's addictive. Lalong-lalo na sa mga bata and teens. Yan. Pero, napakarami nitong, so hindi lang ito, Meta, yung ByteDance, yung nasa likod ng TikTok. Of course, yung Alphabet, yung may ano ng Google, YouTube, and Snap. Yung may ano ng Snapchat. Anyway, so, itong ruling na to nagbukas sa mas marami pang siguro tatalakayin na lawsuits eventually. At sabi ng California Attorney General, Meta needs to be held accountable for the very real harm it has inflicted on children here in California and across the country. Sa ibang states pa, Pero ikaw ba? Saan ba para sa'yo nagsisimula ang personal responsibility halimbawa ng user plus vis-a-vis itong mga ganitong platforms? I think it depends. Kasi also boils down to awareness of the consequences. May it be as simple as, let's say, hindi mo namamalayan, isang oras ka na pala nagsascroll at nanonood na lang, you're missing homework, you're missing this and that, your certain responsibilities. So siguro awareness lang na kung gaano katagal talaga yung, what's the word to use? Yung inilalaan mo para dun sa pag-scroll mo mindlessly. At ultimately, ang magdedesisyon yan ay? Ang tao. Akala ko yung Meralco bill. Hindi. Yung tao mismo. Okay, but that assumes na meron kang control. Kasi yung elemento nga ng addiction, sinasabi nila, is you lose control over your personal decisions. At ito nga sinasabi na dapat hindi raw kasi nagsasabi itong mga kumpanyang ito. Pero kasi 'di ba sinasabi nila, pag meron kang ilan ba 'yon, para mga 7-step when you're like, let's say, trying to get through a certain 7 ba? Akala ko 12. 12 step. Hindi ko kasi alam 12 step na parang the first step is always, accepting nga ba? Or acknowledging. Acknowledging na may problema ka. So, when you acknowledge something, you're aware of what's happening na. So, yun sana yung maging, yung step para ma-control. But again, we are talking about teenagers here, yung sinasabi nila. Lalo na yung mga children na
ina-assume natin na wala silang mga ganong awareness. Pero kasi, isipin mo ang isang kumpanya ay hindi naman gagawa ng mga bagay na hindi magpapabenta ng produkto niya. It's counterintuitive. Yun na nga eh. No? So, you will do everything to improve your product, no? And if your product is hinged on the idea of Let's say hours of spent attention, on that. Yeah. capturing your attention, pwede ko bang idemanda halimbawa ang Baby Reindeer? Tama ba? Yung title? Oo, Baby Reindeer, pinanood kasi, na. Kasi imbis na magawa ko yung script ko para sa front line, ay tinapos ko. Nanood ka na lang. Kasi ang galing ng pagkaka-devise ng pelikula, ng series, in such a way that I totally forgot all about time and my personal responsibilities. So parang ganito yun, ano? Walang sinumang kumpanya ang gagawa ng produkto na pangit, suppose, quote-unquote pangit. Ano ba yung mga pangit? Diba? At hindi, tsaka yung sila rin mismo ang magsasabi, limitahan nyo lang ang produkto namin. Diba? Bakit sila magsiset ng limit para dun sa kanilang mga consumers? At sila mismo, naglalatag rin sila ng paraan na ipataw naman ang ipatong ang responsibilidad doon sa mga magulang. Kaya binibigyan di ba, ng parental controls. Lalong-lalo na isang website yan na #1 ng Pilipinas sa patagalan. May parental controls ba sa mga ganon? Hindi ko alam Hindi ko alam yung mga bagay na yan. Ako rin, parang nalito nga ako nung pinag-uusapan natin. Yung mga viewers natin baka alam yan. Vatican.org lang pinupuntahan ko laging website. Yun talagang napili mo, no? Oo. Yun talaga, plus yung mga spiritual sites. Nung ka lang nagsascroll, ano? Alam mo naman ang bisyo ko sa buhay, pero wala mang yan. Library at choir. Sa simbahan. Grabing tawa naman yan. Anyway, okay. Turns out, hindi ito katakataka, no? Dahil, would you believe, okay, bago tayo magpatuloy dyan, alam nyo ba, noong 2015, sa Baliwag, Bulacan, merong giant okoy na tinatawag, ayan! Nakikita niyo kung gaano kalaki yung okoy na yan? Ito, click mo ito. Paano ba i-click Yan pala, mo? yan. Oo, 16 feet ang 16 feet. Ang diameter ng okoy. Ayan, ano mo, i-zoom in mo. Yan. Pero mukha namang sinabi parang 200 kilos daw ng kalabasa ang ginamit nila. Hindi binanggit yung gaano karaming hipon. Gaano karami. So, didemanda natin ba ito? Dahil sila hindi naging makatotohanan. Anyway, pupunta tayo dyan sa usapin na yan. Alam nyo ba na meron palang isang grupo sa Amerika, yung Social Media Victims Law Center. Itong website na to, tutulungan ka nila kung gusto mo maghabla sa mga social media platforms. Ano? You're not alone in this. May mga logo pa nila, Dr. Phil. Okay. So, libre daw ang consultation at tatanungin ka nila. Ito, may mga credits, mga credentials sila, no? At pinapakita, merong fentanyl lawsuit. Of course, drugs yan. Yeah, didemanda mo talaga yan. Pero may lawsuits against Discord, Snapchat, Meta, and TikTok. Oo. Okay, so, at meron pa dito, believe it or not, meron siyang contact us for a free case evaluation. So, ilalagay, may pangalan mo, sabihin natin, okay. Get started. Okay, contact us for a free case evaluation. So, titingnan nila kung yung nangyari sa'yo ay kadima-demanda ba talaga o hindi. So, kunyari, lagyan natin, anong pangalan pwede natin ilagay? Tingnan natin kung ano yung mangyayari. Juan de la Cruz. Sige, lagyan natin Enero Acosta. Enero. Okay, Enero. Ang ating producer ay nananahimik. Again, talaga nangyayari. Sabi, next na daw. Next na pala. Kasi ilalagay mo na yung pangalan niya eh. Hindi kasi yan pinapakita. Parang gano'n ba kaya kadali mag-file, mag-ready ng demanda. Diba? So, interesting din, ano? Iniisip ko lang, ano ba yung mga social media nung kapanahunan nung, of course, magkaiba tayong henerasyon. Iba yung sa'yo. Pero let's say, anong games ba halimbawa nung wala pre-social media era? Nung panahon ko kasi, that's why I was also into sports. It's board games talaga, jack. Tapos yung mga medyo sa classroom namin is jackstone, pick-up sticks, ganong klaseng mga games. And then you get into sports. O kaya ako pinanganak 1960s, mga pangluma yung binabanggit mo. Oy, grabe ka, late 80s ako. Anyway, hindi pangluma yun. It's just that now kasi more readily available yung technology and yung mga online gaming. Correct.
Pero meron kaya nagdemanda doon sa mga board games na yun for saying na may epekto sa mental health itong mga... Ang hirap kasi, no, na kung saan ba babagsak yung debate. Kaninong blame ito. So, okay, ngayon, parang ano yan, nung 80s din, may tinatawag sa Amerika na PMRC, Parents Music Resource Center. Itong mga ito, nag-lead sila ng movement against heavy metal records and fucking heavy metal. Dahil ito raw mga to ay nakaka-impluensya. At nako, mga ito raw ay yung masamang epekto sa mga bata. Correct. Okay, alam mo, sabi ni Frank Zappa, yung isang artist na isa sa mga kumukontra dito, kung ikaw bilang magulang, may mas matindi pang impluensya ang mga tapes, mga cassette, mga CD, mga plaka, o ano man ang mga pinapakinggan ng anak mo, kaysa sa iyong personal na responsibilidad bilang magulang, what does it say about you as a parent? Ganon. Oo. Ngayon, pwede bang i-apply din ganong argumento? Ay, let's see kung paano, how this will all... Pero bago tayo pumunta dyan, pakita ko lang. Sige. Dahil ang Amerika, ang leads the world in the most number of litigation, the most litigious country in the world. Ang second ay Australia, sinundan Germany at Sweden. Would you believe, pinaka-ridiculous, alam natin yan, di ba, sa McDonald's? Yung napaso? Napaso sa kape, nakatanggap ng $3 million. Kasi wala daw warning, di ba? Yun, di ba, na sobrang init nung kape. Okay. Baka kailangan next time ng degree warning. Oo. Bago mo i-serve, kunin mo yung temperature. Grabe, no? Isipin mo. Okay. So, alam mo ba, isang classic example lamang ng really absurd lawsuit. Sige, bago tayo mag-move on. May nagdemanda sa Subway, yung sandwich company. May nagdemanda sa Subway kasi yung kanilang footlong, it turns out, 11 inches lamang. Kasi, syempre, you cannot market it as, di ba? False marketing ang sinasabi nila dyan. False marketing, okay. Oo, you're paying because you believe you're getting this much product, tapos mas makonti. Okay. Okay. Teka, hindi pa ako tapos. Pinaghirapan ko i-research ko. Kaya, nadidinig mo yan, Maaga pa. Oo, mamaya sasabi tayo ng, undertime tayo. Oo. Okay, teka. Sige. Bakit nawala? Sinasabotahe yata ako. Anyway, may isa rin nagdedemanda sa McDonald's para sa ito. Dahil isang piraso lang daw ng napkin ang binigay sa kanya. Of course, dinismiss ng judge yung kaso. Meron ding isa pa, at ito yata yung pinaka-ridiculous sa lahat. Go. Ano yung mo? Nabalitaan mo? Teka lang, paano ba pumalik doon sa ano? Ayan. Ay! Lumabas ang pagkatito mo pati. Basta. Babalik tayo dyan, mama. Balik tayo sa topic na yan. Balikan natin yan. Next item. Yes, this one is on the Philippine Star via live. Hello, Hallyu. Why is South Korean culture sweeping the globe? Nako, no? Actually, talagang yung impluensya ng mga K-pop stars, ng mga K-drama, talagang dinodomina na yung global charts. Actually, ito nga, leading novelist just won the Nobel Literature Prize as well. Naibalita natin yan ng isang araw. Ang sabi nila, from the late 1990s daw, yung Korean dramas and K-pop idols, doon daw nagsimula mag-gain ng traction. Nauna siya sa mga neighboring countries like China, Japan, at doon nga nagsimula yung tinatawag natin na Korean Wave. Tapos, until, kung naalala nyo po, si Psy, yung kumanta ng yung Oppa Gangnam Style. Meron pa before that. Meron pa. Baby Shark, di ba? Tama Baby ba? Shark also. Nauna Baby Shark? Hindi, nauna si Psy. Si Psy, Tama ba? Kung alam niyo po yung pero alam ko nauna si Psy Si Psy, Oo. So, ano yung Gangnam Style? Yung... Pwede i-remind mo ako? Pati yung saya ko. Kabayo naman yan. Parang gano'n na nga yun. Ang hirap kasi Oo. Sige. Yan. Ayan. So, cultural exports were worth daw around 13.2 billion to South Korea in 2022. More than mga home appliances, mga kotse, alam naman natin yung mga produkto ng South Korea. So, mas mataas pa doon. Tapos yung government daw ngayon is targeting around $25 billion by 2027.
Actually, itong discussion na ito, hindi naman to bago. Alam natin, ano? Alam natin na siguro panahon ng pandemya, nung yung BTS ay nagsalita sa United Nations. Parang ito na yon. Pero itong artikulong to kasi ay bunsod pa rin ng, okay, pagkatapos ng lahat ng success ng South Korea sa popular na kultura, winning the Oscars, etc., etc., yung nanalo ng Nobel Prize for Literature, South Korean, si Han Kang, no? Ito'y parang nagpa-full circle sa lahat na parang nakuha nila yung sa pop, nakuha nila yung literatura. So, ito talaga yung, I think, yung pinaka-point ng artikulo. At again, hindi magtatagumpay ang South Korea kung hindi sila nagkaroon ng suporta ng gobyerno. Ito'y tinatawag na yung sila government initiative mismo, no, yung nag-ano na, oy, dito kayo mag-shoot, oy, i-fund natin itong mga filmmakers na ito. Iniimbitahan, halimbawa, yung mga filmmakers sa ibang bansa na dito kayo mag-shoot, dito kayo mag-hold ng mga locations. Oo. Pero ang pinaka-interesting kasi dito, okay, yung kay Han Kang na first South Korean na nanalo ng Nobel Prize for Literature. Again, kung sa pop culture nila ay may suporta ng gobyerno, yung kanilang literatura din. Halimbawa, dahil wala naman yata mga taga-Sweden, ilan lang sa Sweden ang makakaintindi ng original Korean na translate. text. Ano? Meron silang, my God, Government-Affiliated Literature Translation Institute, LTI Korea. Kung meron silang LG TV, LTI pagdating sa panitikan. So, ito, nilagay nito ang work ng author na gaya ni Han Kang sa isang global audience. So, makikita natin, pero ang pinakamahalaga sa lahat, at ito yung nagsabi, may unang South Korea na nanalo ng Oscars, nanalo sa Cannes din, ano? Okay. Si Bong Joon-ho, ang direktor ng Parasite, believes that compatriots' hard drinking habits help our spur creativity. Yun pala yung point nun. Ito yung pinupunto rin. Pinakamahalagang punto ito nga, sa lahat. We are a very workaholic country. People work too much and at the same time, we drink too much. So every night, very hardcore drinking sessions and everything is very extreme. Kita mo? At bunsod niyan, creativity. Baka also, it also gives them an avenue kasi to be more relaxed and open to sharing and receiving ideas. Again, hindi natin alam. Drink moderately. Correct. Moderitso. Moderitso sa ER. Ay, wag ganon. Wag ganon. Wag po tayong aabot sa mga ganon, no? In everything we do, moderation is key. Alright. So, balik muna Parang tayo dito sa Pilipinas. Of course, everywhere in the world, here at home also, we still have over 2 months until Christmas Day. But a house in Marikina is already spreading the holiday spirit. Puntahan natin yan, courtesy ni Mojong Gala, Ivan Tarinque. Months na. Para sa iba, masyado pang maaga para mag-display ng mga Christmas decors. Pero ang isang bahay sa Marikina, October pa lang, kabog na ang display sa labas ng bahay. Bungad pa lang ng bahay na ito sa Marikina City. Mga naglalaki ang statue ni Santa Claus, mga Christmas toy robot at bilhin agad. Mahigit 10 taon ng tradisyon ng pamilya Tahonera at taon-taon na bago. Mag-October 21, dapat nakadisplay na lahat. Ito raw kasi ang pangako nila sa kanilang padre de pamilyang sumakabilang buhay na. Ewan ko kung anong naging kaisipan niya na gusto niya bago mag-birthday, talagang ayos ng meron ng spirit ng Christmas. Taon-taon, nadadagdagan pa ang mga display na ito. Nasa iba't ibang parte pa ng Pilipinas nila nakakagilap. Naglalaro sa 30 hanggang 80,000 pesos kada statue. So matotal, nasa 1 million pesos na raw ang halaga ng lahat ng mga nakadisplay. Pero worth it naman daw ang kanilang gastos. Dahil kapalit nito, ang mga ngiti ng mga batang bumibisita dito. Pagkapasko ang pila, mula rito, paikot yan. Siyahan din ako pag nakikita ko na marami kaming napapasayang tao. Ang best news, libreng bumisita at magpa-picture kasama ang pamilya o barkada. Kasi pagka pinabayaran namin, merong then what's the use na you set it up for Christmas and then pahihirapan mo pa yung tao, titingin lang, papabayaran mo pa. Tuwing Pasko, patok nga ang nagaganda ang mga ilaw at dekorasyon.
Pero huwag sanang kalimutan na sa okasyong ito, pinakamahalaga pa rin ang pagbibigayan at malasakit. Mobile Journal Event rin po hatid ang muka ng balita. Alright. Maraming salamat, Ivan Tarinque. Ikaw ba nagre-ready na ng mga Christmas sa iyong bahay? Wala pa. Minabati ko yung tatay ko na nung Meron last na? week pa nagsimula ang kanyang, tapos na yung kanyang annual Belen. At yun, pinagmamalaki niya lagi ang kanyang So cute naman, Belen. Excited na siya, ready na siya. Correct. Oo. Sa lahat po na nanonood, ito po yung Afternoon Delight. Kung first time niyo pong manood, chill lang po tayo. Meron tayong mga balita mamaya. At itong pagkain nating okoy, hindi ka naman magdedemanda sa gumawa nito. Bakit? Addicting. Oo nga Parang ang sarap ituloy-tuloy. Pero dyan pumapasok ang hinay-hinay, ang pag-control. Meron kayang halimbawa, may magdedemanda ba sa KFC? Sobrang sarap na, halimbawa, ng manok nila. Original spicy. Orig. Ako rin. Oo. O yung mga nanonood po sa amin again sa aming live streaming on Facebook, YouTube, o kaya naman sa TikTok, lagay nyo na rin, original or Pwede ko spicy. kaya i-demanda yung mga gumagawa ng pinya na yung pizza na may pinya. Huwag ganon, preference yun Tsaka hindi ka naman addicted doon. Okay, batiin na lang po natin yung mga palaging nanonood sa show. Ito, si Reynaldo Santos. Tingnan mo naman yung kanyang comment. Unang-una ka pa talaga, Reynaldo. Reynaldo Santos, Idol Denise, ang sweet mong kumagat. Dahil sa pa-ASMR ko. Okay. Teka, sabi niya Anong sweet kumagat? Ewan ko nga, hindi ko nga masyado sure. Pero syempre, hindi natin pwedeng gawin yung Meron bang bitter kumagat? Ganun? Yung kabaliktaran nun. Ito, Epic. Patesti naman dyan sa Friendster, mga tito at tita. Oo nga. Alam mo, buti pa, Testimonial. ibalik na lang yung Friendster. Oo. Kasi at least yung panahon ng Friendster, walang mga fake news. Nagpupurihan lang lahat. Nagpupurian Walang na. nega, di ba? Oo. Kaya lang, parang yun ang basehan mo. Dapat pag friends kayo, dapat may testimonial ka. Ganun ba yun? Ganun dati, nung panahon ko. Gabi sa panahon ko. Okay, panahon na rin po para batiin our very own Kuya Glenn. Happy birthday! Happy birthday, Kuya Glenn. At kung nandito ka ngayon, paggalawin mo tong basong to. Happy birthday! Sa mga yun ang pwedeng i-demanda. Bakit? Nakakagulat yun Diba? Tsaka nakakasira ng Happy birthday! Oo, ang social-social ng restaurant. Tapos biglang may... Alam mo, pag may dala ng tamborin, yun ngayon Happy na birthday Hindi pa. Hey guys! It's Denise's birthday! May ganun pa Ay, nako. Tapos maglalabas sila ng mga isang slice ng cake na hindi pa yung masarap Parang lang masama cake. yung loob mo dahil isang slice lang nung cake. Hindi pa yun. Yung cake na yun, binili pa doon sa... Hindi nila Hindi siya restaurant. hindi in-house. Hindi in-house. Para makatipid sila, bibili sila ng mga mumulang sa tabi. Buti pa tayo, hindi tayo tipid sa balita. Anyway, hanggang alas 3 pa po ang Afternoon Delight. So stay tuned, and as we go on break, here's another explainer from the Associated Press on the U.S. elections, which will happen 20 days from now. Watch this. Voting machines have been at the center of a web of conspiracy theories since the 2020 election, with false claims that they were manipulated to steal the presidency from Donald Trump. There is no evidence of widespread fraud or manipulated voting machines in the 2020 election. There were multiple reviews of the election results in key states that the former president disputed, and all those reviews showed the results were accurate. When it comes to actual voting, most voters mark their ballots by hand, and then that ballot is put into a machine that it scans the ballot and counts the votes. In some parts of the country, voters will use a machine that marks their ballots for them and will either print a paper ballot or a paper receipt that can be used in the event of any questions about the election. Election officials say there are safeguards in place to protect the voting systems. This begins with physical security, ensuring limited access and using tamper-evident seals to make sure that the equipment is safe at all times.
In addition, voting machines are tested before every election, where test ballots are put through the machines to ensure that votes are counted accurately. And after the election, post-election audits occur in which election officials are using real ballots put through the machines again to ensure that those votes are being counted correctly. Underlying all of this is the fact that more than 97% of votes that will be cast in this year's presidential election will either have a paper ballot or a paper record of every vote that is cast. Okay, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright, the House Squad Committee is not yet done with its inquiry into crimes related to illegal drugs. Now it wants to determine if the administration of former President Duterte used intelligence funds for its bloody drug war. The story from Mobile Journal, Kayla Macantan. The House Squad Committee isn't done yet. It now wants to look into whether the Duterte drug war was funded by the Office of the President's Intelligence Funds. That's on the back of former Cebu City Police Chief and ex-PCSO Chair Royina Garma's bombshell revelations last week, wherein she claimed Duterte ordered to replicate the so-called Davao model on a national scale back in 2016. Garma also said there was a reward system for PNP officers who can kill those linked to the illegal drug trade. Co-Chair Representative Dan Fernandez suspects the reward money came from the President's Secret Fund. So kung nanggagaling sa Malacanang ang pondo at operation to ng police, so manggagaling to sa Intel. There are operations being implemented by the administration or former administration o kahit ngayong administration na kapag police operation o kaya military operation, gagamit ka ng Intel Fund. So, we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun. Fernandez admits that tracking down these Intel funds will be difficult, as was evident in the deliberations for VP Sara Duterte's own budget. Confidential and intelligence funds do not undergo the usual liquidation and auditing process. But Fernandez believes there's a workaround. He says they just need to find out when the bulk of the money was released. And they will be needing the help of the Commission on Audit for this. Especially doon sa panahon na alam mo yung panahon ng may pinatay ng mga Chinese doon sa Davao di ba? Yung tatlo. Baka doon nanggaling, hindi mo yung moment na tinransfer yung pera, paring doon makita. Yun yung mga titingnan natin sa Quadcom. Among past presidents, Duterte had the biggest share in confidential and intelligence funds. In 2021, a year before his term ended, Digong finished off his entire allocation of 4.5 billion pesos. In a joint statement together with Fernandez, the other Quad Committee chairs, Congressman Ace Barbers and Benny Abante said the evidence they've unearthed shows that the reward system did exist, belying Senators Bongo and Bato de la Rosa's denials. In response, Duterte's former chief legal counsel, Attorney Sal Panelo, said one cannot launch a successful war on drugs without an effective legal strategy to neutralize the drug cartel and organized crime, which necessarily will involve funding from the government. The premise is that there was a reward money, no such animal, so the basis for the legislative inquiry does not exist. But in an interview on One News sa Totoo Lang, former Senator Ping Lacson said they've long heard of an incentive scheme. Unang-una, talagang matagal na namin naririnig na mayroong mga incentives, mga reward, na kung makapatay o kaya makahuli, lalo kung na mga top level, yung sa level 1, medyo mababa hanggang level 4, pataas ng pataas. Ang nakasama kasi rito, pagka mayroong reward, nagiging over-eager yung ating mga kapulisan. At minsan,
nauwi na sa personalan. At kung hindi man, pinipilit na maka-score na sa ganon, makakuha na reward money. Yun na rin yung sinabi ni General Garma na parang pardon the word, pero parang na-prostitute na yung kalakaran sa operation laban sa droga. The House Quad Committee has invited Duterte, De La Rosa, and Go to the next hearing on extrajudicial killings. De La Rosa has said he is never attending the inquiry. Go, for his part, is willing to make himself available for the Quadcom. Go even floated the possibility of a parallel investigation at the Senate on the drug war, saying he can be the one to file resolution on this. As for ex-President Duterte, he said he may attend if congressmen ask quote-unquote educated questions. Mobile journalist Kayla Macantan, we are One News. Meantime, here's a quick rundown of more stories on One News. PhilHealth is set to transfer a third tranche of 30 billion peso in excess funds to the National Treasury today. Health workers are opposing the move, arguing the funds should be allocated to improve services and member benefits instead. Meanwhile, the Isang Bayan Coalition, health groups, and several law students have filed a petition with the Supreme Court questioning the constitutionality of the transfer. The Office of the Vice President has criticized Social Welfare Secretary Rex Gatchalian's claims that that all OVP referrals were accommodated, citing instances where requests were declined. The office also noted delays or inaction on referrals from its satellite offices. Gatchalian has since denied allegations, saying the DSWD provides assistance to all. And Pag-asa says colder days are coming as a northeast monsoon or Amihan begins. Amihan is expected to bring cooler temperatures and dry air in the coming weeks. Recall that Pag-asa has already announced the end of the southwest monsoon or habagat season. In other news, the Kamandag military exercise has kicked off between the Philippines and the United States. The full report from News 5 correspondent Brian Castillo. Opisyal nang nagbalik ang Kamandag military exercise ng Pilipinas, Amerika at iba pang kaalyadong bansa. Mangunguna sa pagsasanay ang pinagsamang puwersa ng Philippine at United States Marine Corps. The exercise will not only enhance our defensive capabilities but will also improve our ability to respond swiftly and efficiently to humanitarian and natural crises. Ngayong taon, mas maraming kaalyadong bansa ang kasali, bukod pa sa 3 observer nations. Sa sentro ang pagsasanay sa coastal defense o pagdepensa sa mga baybayin at pagresponde sa mga kalamidad at humanitarian operations. Muli namang nalinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang kinalaman sa tensyon sa West Philippine Sea ang kanilang pagsasanay. Pero aminado ang AFP na kasama sa pinaghahandaan nila ang pagresponde kung sumiklab ang gulo sa Taiwan. Preparing our forces whenever there will be repatriation of our OFWs. We are not exercising to join the fight if there will be any fight in that part of the region. Dati nang umalma ang China sa ganitong mga exercise. Pinapalala raw nito ang tensyon sa rehiyon. Pero giit ng Philippine Marines, hindi dapat questionin ng kahit na anong bansa ang karapatan nating magsanay katuwang ang mga kaalyadong bansa. Isasagawa ang Kamandag exercise sa iba't ibang lugar sa bansa hanggang October 25. Inakusahan naman ng China ang Pilipinas na binangga ang kanilang bangkang pangisda malapit sa Pag-asa Island noong nakaraang linggo. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, delikado raw ang ginawang paglalayag ng isa nating barko sa dagat na sakop umano ng kanilang jurisdiksyon. Labag daw ito sa soberanya ng China at pagbabanta sa kaligtasan ng mga mangingisdang Chinese. Ang tinutukoy ng China ay ang panggigit-git ng Chinese Maritime Militia Vessel sa isang barko ng BFAR noong Biyernes. Ayon sa BFAR, nagkaroon ng UP ang ating barko na BRP Dato Sunday. Wala pang bagong pahayag ang ating gobyerno tungkol sa alegasyon ng China. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5. A supposed Pogo hub owned by alleged Pogo godfather Liu Dong has been raided in Laguna. But it seems the people at the hub were warned as even the hard drives of computers have been cleared out. News 5 correspondent Marian Enriquez reports. Andito sir, kinukuha ng
Pinasok ng mga otoridad ang New Wave Infotech Limited Philippines Incorporated na isang internet gaming licensee sa Biñan, Laguna. Tumambad ang mga nagkalat na gamit sa mga kwarto pero wala nang naabutang mga tao. Sinira na nila yung mga Simot din ang hard drive ng mga computer na magsisilbisa ng digital evidence. Sangkot umano ang hinihinalang Pogo Hub sa iba't ibang uri ng scamming. Tingin ng PAOK na tunugan ng kanilang operasyon. Nabigla kami dahil pagpasok ko namin, lahat ng mga computer hard drives na ginamit ng scamming area ay wala na ho. So yun po ay isang matibay na indikasyon na meron silang illegal na gawain. Hinihinalang pagmamay-ari ni Lin Shunhan alias Liu Dong ang umunoy Pogo Hub. Si Liu Dong ang kingpin o boss of all bosses ng mga Pogo sa Pilipinas na naaresto sa isang subdivision sa Biñan, Laguna noong October 10. Ayon sa PAOK, hinarangan pa sila ng mga tauhan ng Southwoods Office Towers ng Mega World bago napasok ang Pogo Hub. Wala raw kasi silang search warrant. Pinag-aaralan na ng PAOK ang pagsampa ng kaso gaya ng obstruction laban sa mga tauhan ng gusali. Nitong Lunes naman natapos ang deadline ng gobyerno para sa voluntaryong pag-downgrade ng working visa ng mga foreign national na nagtatrabaho sa mga Pogo. Ang kanilang working visa permit ay dapat na downgrade na sa temporary tourist visa kaya meron na lang silang 59 days para manatili sa bansa. Sakto naman sa December deadline sa mga Pogo. Mapadedeport at mailalagay sa blacklist ang mga foreign workers na hindi sumunod. Sa huling tala, nasa 12,000 na foreign nationals na karamihan ay mga Chinese national ang nag-downgrade ng visa. Hindi pa rin nahahanap ang mag-asawang Harry at Myla Roque. Ipinaaresto sila ng House Quad Committee na nag-iimbestiga ng koneksyon ng Pogo sa drug war. Ayon sa Bureau of Immigration, kumpirmadong nag-abroad si Myla. September 3 pa siya umalis. Nauna siyang nakapag-abroad bago pa man ilabas ang Immigration Lookout Bulletin Order sa kanya noong September 16. Nasa Malaysia o Singapore daw si Myla base sa impormasyong nakarating kay co-chairman ng Quadcom Congressman Dan Fernandez. Samantalang si Harry Roque, active sa social media. Patuloy niyang ipinagtatanggol ang dati niyang boss na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi siya nagpapakita sa PNP. Hindi niya tinupad ang ipinangako niya sa Quadcom na isusumiti ang kanyang SALN pati income tax returns at business transactions ng kanyang kumpanya. Pinaalalahanan naman ng Quadcom ang PNP na hanapin si Harry Roque. Sabi nga namin, mahiya naman kayo. Kasi nagkaka-problema na kayo sa Quadcom dahil hindi nyo makita si Secretary Harry Roque. What we can give right now is our commitment na hindi po natin tatantanan yung paghahanap. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. You're still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather, but we'll be right back. We're back. You're watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. At ako naman po si Lourdes Vera. Okay, bago magpasko, bago magbagong taon, isang munang taon ng okasyon. Para sa maraming Pilipino ang undas. Pero bukod sa pag-alala sa mga yumao, alalahanin din natin yung mga nabubuhay dahil may mga patay. Narito po ang report ng Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Tuwing All Souls Day, marami ang pupunta sa mga sementeryo para mabisita ang kanilang yumaong mahal sa buhay. Pero sa mga normal na araw, mayroong nag-aalaga at patuloy na nagbubuhos ng pagmamahal sa mga ito. Mga huni ng ibon at tunog ng mga sasakyan sa paligid ang maririnig tuwing nagtatrabaho ang 73 taong gulang na si Mang Mario. 2 dekada na siyang caretaker ng ilang mga puntod sa isang sementeryo sa San Miguel, Bulacan. Nagsimula lang daw siya noon na maglinis sa libingan ng kanyang kaanak nang may mag-alok sa kanyang maging caretaker sa halagang 300 piso kada buwan sa bawat puntod. Ginagawa ko po, naglilinis, winawalisan, ilalampaso. Pagka po nakadama ng konting pagod, uuwi sa bahay, merienda, balik na naman. Anong po ang trabaho ko araw-araw. Ang maliit nilang tirahan ng kanyang pamilya, nasa loob din naman ng sementeryo. Kaya sigurado raw na hindi mapapabayaan ang mga inaalaga ang puntod.
Hindi po ako natakot dito kasi nung pong araw ay natutulog na rin po ako sa ibabaw ng nature rito. Ang natatakot po ako dito buhay na tao. Sa gabing ito, sinamahan natin si Mang Mario sa pag-iinspeksyon sa halos 20 libingan na kanyang binabantayan. Humingi rin tayo ng permiso para kunan tsaka libutin yung mga pansyon na nandito. Ang naiipon dito lagi kada taon is alikabok kasi syempre nasa publikong lugar ito. Diba? Yung mga buhangin, kumakalat, kaya mabuti na laging lilinisin, i-maintain. Para maramdaman din talaga na yung pagmamahal sa kanila, hindi matatapos sa panahon na buhay lang sila. Sa isang pansyon naman, nananatili ang pamangkin ni Mang Mario na si Basie. Tuwing papalapit na ang araw ng mga patay, nagtitinda siya ng kandila dahil may mangilan-ngilan na ring dumadalaw sa sementeryo. Pero hindi lang daw mga tao ang kanilang nakikita. May mga ligaw din daw na kaluluwa, kaya ipinagdarasal na lang nila ang mga ito. Sana wag niya akong guguluhin, huwag nila akong tatakutin. Binubulang ko lang po sa sarili ko. Yung kaluluwa nila, yung hindi sila, yung naaalala sila ng pamilya nila, yung mahal namin sila, yung maging panatag sila sa kabilang destinasyon, para hindi na sila yung nalulungkot. Ay kami rin, kahit naman kami, gusto din namin sumunod sa kanila. Kaya lang hindi pa pwede. Bukod sa pagbisita at pag-alaga sa mga puntod ng yumao, huwag daw kalimutan ang ipagdasal ang kanilang mapayapang paghimlay. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. At this point, let's get you up to speed on the latest in sports. Rain or shine, and TNT will battle it out in Game 4 of the PBA Governors Cup semifinals today, October 16 at 5 p.m. Tropangiga has a 2-1 advantage in the best-of-7 series. Another game in the semis, Ginebra against San Miguel at 7:30 p.m. The Gin Kings currently takes a 2-1 series lead after regaining control in Game 3. In another sport, billiards. This time, Team Asia takes an early lead on the first day of the inaugural Reyes Cup. Team Europe secured the first victory in the team event, but Team Asia quickly bounced back with consecutive wins in the doubles and singles event. The first team to reach 11 victories will win the 4-day tournament. The current score stands at 3-2 with Team Asia leading. And here's another story. A content creator aims to erase 1 million pesos from selling a Pinoy favorite, sinigang. Ngayon, ba't niya kaya ginagawa yan? Ito po, mga kapatid, ang report ng Mobile Journal na may asim si Evan Tarinque. Sabi nila, sa sipag at tiyaga may nilaga. Pero ang isang content creator na nakilala ko, gustong patunayan sa sinigang at tiyaga may 1M. Sa pwesto na ito sa harap ng isang barangay hall sa Rizal, nakilala ko ang content creator na si Chester, siya mismo. Nagbibenta ng sinigang na baka, gabi-gabi siya rito. Dahil para kay Chester, basta masipag, kayang-kaya maging milyonaryo sa pagtitinda sa halagang 120 pesos. Patok naman daw ang sinigang niya. 1 o 2 oras lang, sold out na agad. 80 hanggang 100 pa nga. Customer nila kada gabi. Ang iba nilang followers sa social media, bumiyahe pa ng 2 oras para lang matikman ang tinda ni Chester. Matikman namin yung sinigang na baka. Yan ang gusto namin tikman ngayon. Ang goal ni Chester, kumita ng 1 million pesos sa loob ng 8 buwan. Pero tulad sa ibang mga negosyo, nagkakaroon ng mga hindi naasang aberya, kagaya ng nabubulok ang sangkap, nasisiraan ng gulong sa kanilang food cart at iba pa. Kaya ngayon, wala na munang timeline at go with the flow na muna siya. Masyadong maraming nangyayaring hindi ko inaasahan eh. Ganun talaga yung nangyayari sa mga totoong negosyo. Hindi ko naman na-expect yung sasabugan ako ng gulong. Naging challenge din daw sa kanya ang pagpasok sa food business, lalo't limitado lang ang alam niya rito. Pero matapos sa mahigit 1 buwan at kalahati, nabawi na raw niya ang kanyang pinuhunang 50,000 pesos. Hindi naman ito para ako maging milyonaryo. Hindi ganun ang konsepto eh. Ginagawa ko ngayon, pinapakita ko sa mga tao kung ano yung mga bagay na sila mismo capable na gawin. Hindi pa man nakakamit ni Chester ang kanyang goal na maging milyonaryo sa pagbebenta ng sinigang. Sigurado siyang makakarating din siya dyan, basta't may sipag at tiyaga. Mobile Journal, Evan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Bihira yun, sinigang na baka. Normally, sinigang mo is fish, ako, baboy ang pork, favorite ko eh. Oo. Pero sinigang na baka, sarap din yan. Nakatry ako niyan eh. Ano kayang masarap higupin ngayon? Alam ko na.
Speaking of sinigang, pagkain syempre. Ang nasa harap namin, pagkain din ang tampok sa ating I Saw the Signs. Ito na po ang I Saw the Signs. Anong ulam? Edition. Ano nga ba? Game. First photograph. Bro, anong ulam nyo? Naku, yellow ang phone. Lalapit ako. Ang ulam namin ay steamed fish casserole in tomato sauce. Oh, wow, ano yan? Sardinas. Sardinas. Totoo, tama rin naman. Oy, masarap yan, ha? Kalamansian mo lang yan, fight na yan. Hindi ako masyadong nakakakain ng sardinas na yung sa tomato sauce. Bakit? Kasi yung ginagawa ko, mahilig kasi ako si tinapay pati. So yung sardinas, ima-mash ko yon. Tapos lalagyan ko ng, wala yung sauce. Yung mga sa oil or yung plain, tapos haluan ko ng kung ano man. Keso, ganun. Cream cheese. Tuna kailangan mo, hindi sardinas. Hindi, sardines din. Tapos ima-mash ko, tapos lalagay ko sa tinapay. Sarap nun. Yung class action lawsuit po nyo against Denise Tan for crimes against good taste and humanity. Hoy, grabe! Pakilidi na po. Hindi, kumakain rin naman ako. Next photograph. O bakit? Variety. Anong ulam? Sisig po. Ang ulam niya ay sisig. May ulam din siyang bangus, may ulam din siyang lumpia, at may ulam siyang chicken joy. Chick-e joy. Para iwas demanda. Fiesta. Bakit? May nag-uulam ng mga ganyan. Bakit? Why not? Walang basagan ng Ang kailangan mo lang naman, mabusog at may konting lasa. Tama. Iba nga, walang lasa eh. Tsaka kung kinakain mo yan in the joyful company of others, mas masarap yan kasi sa pinakamasarap na rib eye na hanggang ngayon ay hindi pa rin hinahain sa atin. Ay, grabe siya. Oo. Ayos ba? Next. Ito naman. Okay. Homeless bangus dagupan. Okay. Saan kaya, Saan kaya hinuli itong homeless bangus? Wawa naman yung homeless. Talagang siya ay wala nang mauwian. Oo. Siguro kaya siya sumut na lang dun sa what's net? Sa lambat. Oo. Nasa yelo na. Kawawa naman. Oo nga. Tinanggalan na nga ng boto, tinanggalan pa ng pamamahay. Ay, nako. Ang tinik, wala ng bahay. Nakapagpasaya naman daw siya at the end of the day. At kung gusto nyo rin pong magpasaya at makakita kayo ng mga ganyang klaseng signs, please send them to us at afternoondelighton@gmail.com. May oras pa tayo na magbasa ng mga comments ninyo bago mag-alas 3. At ang sabi ng mga nakatutok ngayon, Sige. sa YouTube ay... konti lang daw. Bukas ulit, ha? Oo. Alam naman nila na... Okay. Hello kala Alex Fuentes. Okay, hello din kay... Again, good happy birthday, Kuya Glenn. Elmo Cardenas, Wilbert Lamsin, sabi ni Rodel Alcantara, yung ganyan nipis ng okoy, meron yan sa may Blumentritt mismo pa, para kay Ma'am Crushy po ang pink flowers. Sabi ni Lloyd Chongkoy, gusto mo raw Spanish sardines. Hey, Epic. Spanish sardines. Sabi ni Hey Epic, patesti naman dyan sa Friendster. Ay, nako. Reynaldo Santos, kaya rin kitang patawanin, gaya ng ginagawa ni Master Lord De Vero. De Vera po. Sino kaya yun? Oo. Actually, uma-acting lang siya, natatawa siya, Reynaldo Santos, again, epic. Meow, 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 meow. Produce po ang The Tonight Show with Lourdes de Vega. Yan ang scoring na Oscar NOS, avoid stupidity, #bilang Pilipino. Ojet Wenceslao, magandang hapon po. Okay, at doon lang muna. Hangkaro, hello. Yes, okay. Bukas po ulit, magsama-sama po ulit tayo. Baka kayo naman po ang susunod naming mabate. But for now, that will do it for us this Wednesday, October 16. Again, thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord De Vera. Have a delightful afternoon.